Maganda po. Medyo, alam nyo, may pinagdadaanan ng ating bansa. Hindi ako magsasabi ko sa kanila, wag muna tayong magsaya, wag muna tayong magsayawan, dahil ho, mabigat tong bagyong Christine na ngayon ho, umabot na tayo. Hindi pa nga naglalandfall, marami na ho nasasalanta, marami nang nawalan ng bahay. Parang hindi ito ang tama na gawin natin. Magsaya tayo at may mga kapatid, kababayan natin naghihirap at nahihirapan ngayon. So, minabuti ko, naisip ko na hindi siguro muna tayo dapat magsaya sa panahon ito. Alam ko gusto nyo magsaya, pero dapat maintindihan nyo, damayan natin yung mga kababayan natin sa Bicol, sa Sorsogon, sa Naga, sa Quezon. Ito, mabigat ho itong pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Marami na tayong mga pagsubok sa buhay. Bagyo, lindol, COVID, hindi ba? Siguro ito yung pagkakataon na tayo naman po ay magdasal, magkaisa, pagdasal natin ang ating mga mahal na kababayan saan mang sulok ng Pilipinas. Ngayon, lalong-lalo na po yung nasasalanta ng bagyong Christine na to. Hindi po biro kung makikita nyo, papakita ko sa inyo kung ano po yung nangyayari. Para lang maintindihan nyo ano ibig natin sabihin, ito ho. Ngayon lang natin muna to. Gusto ko kasi, alam nyo, yung nakikita natin, nakikita nyo rin ho kung anong pinagdadaanan ng mga kapatid natin at mga kababayan natin. Pwede ba yan? Yan ho. Itong ho yung nangyayari ngayon sa Bicol. Yan ho, medyo marami na tayo na pagdaanan. Nakita nyo naman po. Ayan. Yan ho ha. Hindi pa po naglalandfall lang yan. Yung bagyong yan. Mamaya may interview tayo sa Pag-asa. Ayan o, yung lahat, halos lahat ng mga nakatira dyan, nasa bubungan na. Na hindi o sila basta-basta masagip kasi o, napakalakas ng ulan, baha ang lugar. Tingnan nyo yung dinadanas ng ating mga kababayan ngayon sa Bicol. Ayan po. Yan po, ang inaabot po ng ating mga kababayan dyan. Yan ho, napakahirap po talaga na masalanta ng baha. Kita nyo, walang trabaho, wala lahat. Yung ibang mga hayop nila ho na yan, hindi alam kung saan napunta. Tingnan nyo ho, yung dinadanas ng ating bansa pag mayroong mga kalamidad. Alam nyo, ito ang panahon na para magising yung mga nagnanakaw sa ating gobyerno. Kita nyo naman ho, kung paano ang hirap ng buhay. Yan ho, tignan nyo po ito. Nasa overpass na po yan. Halos wala na hong kalye, halos wala na matiran ang ating mga kababayan ngayon. Marami na ho tayong pinagdaanan ng mga kalamidad, bagyo. Ang pinaka-importante dito, sana nakikinig din ho kayo sa inyong local government na kung sabing lumikas na kayo, dapat talagang lumikas na kayo sa mga lugar ho na mabababa at pumunta kayo sa mas mataas na lugar. Ayan ho, isipin nyo, matataas na lugar na ho yan. Marami na stranded, nandiyan natutulog kung saan-saan dyan. Ito, kortesiya po ito ng Frontline Pilipinas sa news natin. Marami ho nag-landslide. Yan. Meron ba tayong makakausap sa TV5? Pwede bang matawagan? Para malaman lang natin yung sitwasyon. Ito ho kasi para malaman nyo, hindi pa nagla-landfall. Yung bagyong yan ay inaabot ng ating mga kababayan sa Bicol. Yan ho, nag-landslide, may mga pamilyang nahahanap. Ito, Northern Samar. Actually, lahat to, halos lahat eh. Andiyan na?
Pwede ko nang makausap. Kasi wala hong signal doon, so telepono lang. Alright. Akin na? Sige, okay lang. Hello? Hello, magandang hapon. Hello, Kuya Will. Magandang hapon. Magandang hapon. Sino to? Ay, si Gio po, Kuya Will. Ay, Gio Robles, ng TV5 correspondent. Opo, Gio Robles po. Ay, Gio, magandang hapon. At Gio, live tayo ngayon sa Will to Win. Of course, sa TV5, no? Kasama ka tayo dito. Nasaan ka ngayon? Opo. Kuya Will, nakadeploy tayo ngayon dito sa lungsod ng Naga, sa Camarines Sur, ang sentro na probinsya kung saan lubog sa baha ang buong syudad. Sa ngayon, nandito tayo, Kuya Will. Bibigyan ng kita kumbaga na picture na kung saan ako ngayon. Nandito ako ngayon sa tapat ng Bicol Central Station. Ito yung primera na bus terminal sa Naga City, pero lubog din sa baha. Sa ngayon, Kuya Will, yung nakikita ko dito sa harapan ko, may mga taong tinuong na yung baha kasi kulang na yung pagkain at malinis na tubig. May napuntahan din tayo kanina na isang mall, Kuya Will, malapit dito sa hotel kung saan tayo. Ito yung Hotel Naga. Doon, naroon yung ibang mga bakit, nakikicharge ng cellphone, umaasa din sa mga ayuda kasi nalubog din sa baha yung karamihan sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, Kuya Will, hindi na umulan buong araw pero gloomy pa rin. Kumbaga, maulap pa rin yung kalangitan at may konting drizzle ng rain or kung sa Hiligay noon, may panalipki. Pero hindi na gaano lakas yung ulan sa mga oras na ito, Kuya Will. Gio, naglandfall na ba itong si Christine sa Bicol? Yes, Kuya Will, kung hindi ako nagkakamali, naglandfall sa Daet, Camarines Norte kahapon. Pero nga doon nga sa laki nga nitong scope nitong bagyong ito. Clarification lang, hindi naman tayo pag-asa weather forecaster, no? Pero nga sa laki nga ng scope nitong bagyong ito ay apektado yung buong Kabikulan bukod sa Naga, Kuya Will. Binaha din yung ilang lugar dito sa probinsya gaya ng Sartini. Meron din na malawakang pagbaha sa Sorsogon. Doon na specifically kung saan naglandfall sa Camarines Norte at maging sa Quezon. Yung News 5 anchor natin na si Jiggy Manica, supposedly, Kuya Will, alam mo, papunta sila ngayon dito sa Naga, pero na-stranded na rin sila on their way here kasi pagin yung ibang mga kalsada sa probinsya ng Quezon ay nalubog na rin sa baha. Will, kanina din, nakipag-ugnayan din tayo kay Naga Mayor Son Legacion at kinumpirma niya nga sa atin, malungkot na balita lang po sa mga kapatid natin na may 3 nasawi dito sa lungsod ng Naga. Pero hindi na muna siya, Will, nagbigay na detalye kaugnayan dyan kasi circulating pa yung mga report niya mula sa Philippine National Police. Pero yun, 3 yung nasawi dito sa Naga as of 4 p.m. Ayun na rin yan kay Naga Mayor Legacion. Gio, meron ka bang chance na pwedeng makausap si Mayor para, alam mo ba, dyan nang galing ang nanay ko sa Naga. Tiga-Naga ang nanay ko, dyan pinanganak, dyan ang mga kamag-anak niya. Hindi ko lang siguro nakita dahil siyempre yung nanay ko hindi naman ako lumaki sa kanya lang kung saan ako lumaki. So, ibig sabihin, may mga kamag-anak pa yata ako dyan, hindi ko alam. In fact, nagplano na akong pumunta dyan sa Sabado. Dadalaw ako dyan, kakamusin ko yung mga kababayan tayo. Kung maganda na ang panahon, pupunta ako dyan at para kahit papano hindi ba, makita ka at makita mo sila. And kung ano may maitutulong ko, siguro, yun, makikipag-usap ako sa kanila dyan. Oo. Siguro, Will, maganda din yan, no? And hopefully nga, Will, bumaba na yung tubig sa malaking bahagi ng Naga. Kasi number one, problema, di ba, yung problema yung pagkain. Pero kasi we have to understand din, Will, napahirapan din sa mga rescuers yung, maging sa LGU, yung paghatid ng ayuda. Kasi nga, sa taas ng baha, nahihirapan sila mag-penetrate. Kulang yung mga truck na kayang sumuot. Walang pagkain. May tubig ba? May tubig? May kuryente ba kayo dyan? So ngayon, Will, walang kuryente, no? Sa malaking bahagi ng Naga, walang kuryente.
wala na rin, hindi na rin maganda yung supply ng tubig dito nga sa area na to kung saan tayo ngayon ay wala nang tubig sa gripo. Kaya yung ibang mga residente, Will, napipilitan na talagang suungin itong baha, makahanap lang ng pagkain at ng malinis na tubig. Well, ito lang din, no, yung, kanina nakita din natin si Mayor Son Ligason sa Kaisa Mantraco, may ikot na siya dito sa iba't ibang lugar sa Naga. Sinabihan din natin sa noon, behalf sa Mr. Sinabihan din natin sa doon sa concern ng ilang mga kababayan, especially doon nga sa mga evacuation center, makeshift evacuation center, gaya dito sa ilang malls sa Naga na kulang yung pagkain doon, hindi din kasi sapat yung ibinibigay ng mall operators sa kanila. Pero yun na, sa ngayon doon na sila umaasa sa free charging stations na naka-designate doon sa loob ng mga mall. And hopefully nga, Will, kapag pupunta ka naman dito again, ay hindi na mataas yung tubig. Simula kasi kahapon, lampas tao yung tubig baha in many areas. Pero ngayon, medyo bumaba siya, pero mabagal lang talaga yung pag-subside ng tubig. Pipilitin ko makapunta. Sana maganda ng panahon. May Saturday at kakamustin ko yung ating mga kababayan dyan. At gusto ko ding malaman kung ano yung maibibigay na tulong na pwede. Sa ngayon kasi mahirap talagang tumulong. Kung may baha, hindi makapunta, hindi makapagpadala ng pagkain, kung ano man. Siguro ang pinakamaganda, Gio, magtulong-tulong mo na dyan, magawa ng paraan. Nandiyan naman ang kanilang mga pamunuan ng local government. And then yung mga malls, yung mga restaurant. Baha din ba ang mga malls dyan? Baha? Oo. Dito nga, kahit nga dito nga, Will, sasabihin ko na yung SM Naga, binaha, pero sa ground floor, mabuti na lang sa ground floor kasi yung second floor medyo mataas na yun, hindi na inabot. So doon, ngayon nagsistay yung ilang mga bakwit sa food court ngayon. And I guess ng Will, yung pinaka-importante kasi kapag marami tayong mga bakwit, yung food and nutrition management, yung pinaka-importante kasi ayaw din natin na magkasakit din, di ba, yung mga bakwit. Pero kasi yung problema, kapag magbibigay tayo sana ng pagkain din, we have to make sure din yung mga pagkain na yun yung ready to eat na ba. Kasi yung mga bakwit natin, wala na silang mga lutuan, hindi na sila makakapagluto. And kasi, di ba, pinahat na yung mga bahay nila, yung iba, inalog na. So yun yung isa siguro sa, at least para mas maging madali din yung sa kanila, yung mga ready-to-eat meals na yung ipamigay. Tapos, importante din yun na yung malinis na tubig. Pero alam mo, Gio, alam mo, ang walang pwedeng tumulong sa inyo dyan kundi kayo rin eh. Kasi hindi nga makakapunta dyan. Of course, kung sino man ang gustong tumulong, tita mo, si Jiggy Manikat, hindi nakapunta dahil nga, di ba, baha ng lugar. So, siguro makagawa mo na ng paraan. Yung mga malls, o meron dyan mga dilata, di ba? Ito yung panahon para tumulong sa mga kababayan natin. Kung pwedeng magluto muna, wala eh. Yan talaga. Yes, tulong na talaga, Will. Alam mo, Will, kanina ding umaga, na-witness din natin, sorry to cut you, Will, Kuya Will. May isang storage facility dito na yung mga tinda nilang mga frozen goods. Pinamigay na nila, Will, kanina dito sa ilang mga residente na naglalakad. Na nasa tuktok yung mga empleyado, nasa tuktok sila ng gusali. Tapos tinatapon na nila yung, kumbaga, dinistribute na nila yung mga frozen goods sa ilang mga residente dito. Kasi nga, gutom na and they know nga na mas kailangan. At kesa naman, Will, na masira yung mga paninda nila, pinamigay na lang talaga nila kanina. Siguro, siguro isang bagay na pwede mo mag-suggest ka, siguro yung mga may owners ng mga tindahan dyan, o meron mang bukas, na po pwede mga dilata, pamigay na yan. Ito yung panahon na talagang dapat talagang tumulong ka sa mga kababayan mo dahil mahirap talaga yan. Napagdaanan ko yan. Pumunta ako ng Catanduanes, pumunta ako ng Siargao. Di ba? Magpapasko nun during that time sa Siargao. Pumunta ako lahat dyan. Pumunta ako ng mga isla. Pinuntahan ko yan dahil inikot ko yung panahon na yan. Magpapasko pa yan. But nakita ko, mahirap talagang puntahan ngayon yan. Sana, matapos na yan. Sana, wala na magbuwis pa ng buhay. Nakakalungkot, meron pang kailangan mabuwis ng buhay. Sana lang makinig yung ating mga kababayan dyan sa Bicol na kung ano sasabihin ng local government, sundin nyo na ho, para sa inyo yan. Lumikas na kayo dyan sa mga lugar na mabababa, lumipat kayo sa mas mataas. Gio, no? Yun lang naman, maraming salamat. At sino kasama mo dyan? Yung kasama ko, Will, yung crew ko ngayon, yung cameraman ko, si Eugene Aralar, at yung assistant, yung piloto namin na si Mar Abelia, at nais din nilang ipaalam sa mga asawa nila at sa kanilang mga anak na nasa mabuti silang kalagayan.
Okay, paano kayo? May nakakakain naman kayo? Oo, okay kami, Will. Kaya-kaya pa namin. Because, placing nga nating fair comparison doon sa pinagdadaanan pa ng ilang mga kababayan natin na mas lubha pa yung sitwasyon ngayon, yung wala na talaga mga bahay, wala na talaga mapuntahan. Kami, okay pa. Marami pa kaming path, Will. So, kaya pa namin. Ano lang to? Total, Intermittent fasting. Nakapasting kami, kunwari. baka ikaw naman yung tiga TV5, makakagawa kayo ng kabutihan, mas maganda yon, ha? Kasama mo kami dyan. But anyway, yun nga, etong Sabado, babiyahe ako na maaga dyan, kakamustahin ko yung mga kababayan natin para naman na maibsan yung lungkot nila. Sana maayos na. Magagawa ko ng paraan sa abot kaya ko maitutulong dyan sa Sabado. Sa kababayan natin dyan sa Bicol, sa Sorsogon, sa Quezon, sa Naga, sa lahat po dyan. Kami magdadasal ho, ipagdadasal namin na sana malampasan natin itong pagsubok na to. Huwag kayong mag-alala at marami ho ang mga kababayan natin na alam niyo naman na pinagdadaanan natin lahat yung mga ganyang pagsubok at ipagdadasal natin na sana wala na magbuwis naman. Mag-ingat kayo dyan. Gio, maraming salamat sa panahon mo. Okay? Maraming salamat, Kuya Will. Maraming salamat. Ingat po kayo. Pwede bang magsalita ka ng nagre-report? Para nagre-report tayo? Kunyari, nasa ano ka? Sa Will to Win Frontline? Kuya Will, yan ang latest dito sa Naga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Maraming salamat, Gio Robles ng News 5. Yan. Dahil gusto ko lang makita nyo ang pagdadaan natin. Mamaya naman pwede na tayong magsaya. May tatawagan lang akong isa pa. Ito, weather specialist po ng Pag-asa. Andiyan ba si Miss Lori Galicia? Ma'am Lori? Ay. Yes po, magandang hapon, sir, at mga kababayan. Live tayo ngayon dito sa TV5 sa Will to Win. Miss Lori, kamusta na ang sitwasyon? Ano na nangyayari dito sa Bagyong Christine? Nasaan na siya? As of our analysis, yung latest po natin, ng 4 p.m., nakita ito sa layong 175 km kailangan ng Tiague, Isabela. So yung sentro po nito ay nasa dagat pa rin ho. So hindi pa po siya nagla-landfall. Ang taglay na lakas na hangin ito, umaabot po sa 95 km per hour near the center. At kasi po niya umaabot po sa 115 km per hour. Expect po natin na hindi po magbago ang kanyang track at direction ay maglalandfall dito sa Northern Luzon. Kung hindi ngayong gabi ay bukas ng madaling araw. Ang movement niya may kabagat pa rin, 20 km per hour, northwestward, pahilaga, kanuan. At kaugnay dyan, signal number 3, nakataas ngayon sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion of Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and portions ng Aurora, north portion of Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, central and southern portions of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, the rest of Abra, Cagayan, including Babuing Islands, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, kasama na dyan ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Signal number 1 naman po sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Don, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, and Masbate Islands. Signal number 1 din po sa Visayas, particular sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ng Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, north and central portions of Cebu, at kasama na dyan ang Bantayan Islands and Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Inagat Island, Surigao del Norte, including Siargao, Grande Cruz. So, halos buong Luzon and Visayas and some parts of Mindanao po ang nakataas ang signal natin sa araw ito. Grabe, Glory, ang napakalaki pa rin ng bagyong ito. Si Christine, bilhin mo, magmula buong Luzon, may part ng Visayas at meron din ng konti Mindanao. Tama ba? Tama po Kuya Will. Malawak po at malaki yung diametro po nitong bagyo. So yung radius o nahagip ng radius po niya, marami din doon. Lori, nasabi mo, hindi pa siya nagla-landfall sa Isabela. So, ibig sabihin, dapat mapagsabihan. Kasi, nakusap ko nga si Gio, no? Sabi nga niya, bahang-bahan na, talagang wala nang mapuntahan yung mga tao na talagang sa Naga, ano?
I think sa Sorsogon also. No? So, ano pwede mong sabihin sa ating mga kababayan dyan? Ano pwede mong ipayo? Kasi kayo nakakaalam itong takbo ng Christian na malakas siya, 95 kilometers per hour. Malakas na, na bagyo, ha? Yes po, Kuya Will. Bali, yung sa Bicol region po, kasama po sila sa mga areas na na-erase din natin yung signal since yesterday ho. And meron din po tayong mga weather advisories na ipinalabas po, rainfall, in terms of rainfall naman. Ibig sabihin talagang expected natin malaki mga pagulan, especially sa Bicol region, sa parts of Visayas and Quezon over the past 24 hours. So ang mapapayo po natin, sa ngayon kasi yung bagyo is papunta na po ito or headed na po ito towards northern Luzon, yung kanyang sentro. Pero lagi po natatandaan na hindi lang po naka-concentrate yung hazard o yung danger sa malapit sa bagyo kasi malawak nga po yung kanyang sirkulasyon. So, ang maganda naman po dito sa nakikita natin since palayo na po ang sentro ng bagyo sa Bicol region, unti-unti nang mag-i-improve ang weather doon sa Bicol region. But still, in terms of wind impact, hindi pa din po natin inaalis sa chance makaranas pa sila ng mga pamisa-misang pagbuso ng hangin. Kaya't nasa signal pa rin po sila until. Kailan kaya lalabas to si Christine sa ating bansa? In-expect po natin, possible po by Saturday early morning. So Saturday kasi, bala kong pumunta ng Naga, ng Bicol, makakabiyahe ba ako? Sa tingin mo? Pwede ba? Yes po. Okay. Maraming salamat. Anyway, maraming salamat. Palapakan po natin si Miss Lori Galicia. Live tayo, Miss Lori. Napapanood tayo ng weather specialist ng Pag-asa. Maraming salamat, Lori. Mag-ingat din kayo dyan. Maraming salamat sa impormasyon. Yes po. Thank you very much. Yan, nalaman nyo na po. Pasensya na kayo. Kailangan lang natin muna itong bigyan ng importansya dahil alam nyo naman, yung ating mga kababayan nun, naghihirap. Walang kuryente. Halos buong Quezon, buong Bicol, ayan na. Tandaan na daw. Sa mga taga Isabela po, mga taga Benguet, Baguio dyan, sa northern sa norte. Abay, kailangan mag-ingat po kayo, mag-ready na. Lumikas na po kayo kung maaari para maging safe o maging kumbaga hindi kayo in danger ang buhay nyo. Yun lang ang importante lang, may informasyon kayo. Ayoko nang lalabas na nagsasaya tayo. Ayoko nang lalabas na sumasayo, kumakanta. Akala na nila, hindi natin naiintindihan at hindi natin nararamdaman yung hirap sa ating mga kababayan. O dyan lang kayo. Maraming salamat sa inyo. Ngayon po, October 23, Wednesday, live tayo. Live tayo po sa TV5, sa Buko Channel, sa 1PH, sa Signal, sa lahat po ng mga TV5. Maraming salamat po sa mga nanonood. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po, medyo maintindihan naman nila. Kasi kung hindi tayo magpuputukan, magtitigil na lang tayo rito. Wala tayong gagawin. Kasi, hindi ba? Kasi ang show na to, ang bida, kayo. Di ba? Tapos, isa pa, ang mangyayari, kung wala tayong Happy Buray, para tayong pumunta na kayo sa barangay, barangay piyestahan na kwentuhan lang. Kasal tayong barangay captain nyo. Di ba? Di ba? Yun lang. Pagdasal na lang natin. Ipagdasal na lang natin ating mga kababayan dyan po sa medyo talagang na dumadanas po ng kahirapan. Siyempre, hirap. Okay, okay, mag-alala. Marami naman po may mga busilak ang puso na tutulong sa ating mga kababayan dyan. Siyempre, ito hong Sabado, sabi nga ni Miss Lori. Sabi ni Miss Lori na pwede na akong bumiyahe. Pupuntahan ko muna yung lugar ng nanay ko. Diyan ho, matagal na kasi hindi napunta noon. Talagang ako po tiga Naga, yung nanay ko. Ang tatay ko yung Nueva Ecija, Cabanatuan City. Pero pinanganak ako sa New York. Naks! Cubao. Okay. New York, Cubao. But anyway, ayan, dapat mingiti pa rin. Basta mga Pilipino, sama-sama tayo. Itong panahon na huwag kayong mag-away-away. Diyos por santo. Maawa naman kayo sa ating mga kababayan. Kung mapapanood namin lagi sa balita, bangayan, awayan, pride, ego, baba na natin yan. Lapat nyo mga lupa, sa lupa ang mga paa nyo. Eto, ulitin ko. Makikinig ang tenga ko sa hinaning ng ating mga kababayan na nangangailangan. Bubuksan ko ang puso ko sa damdamin ng mga kababayan natin na nangangailangan. Lalagay ko sa isip ko,
lagi na dapat tulungan ang mga kababayan natin nahihirapan. Totoo yan. Nasaan man ako ngayon, alam nyo ba, kaya ako nandito dahil sa inyong lahat. Lahat na nagmamahal. Nasaan man ako, lumampas pa sa panaginip ko ang nangyari sa buhay ko. Ngayon, ang panaginip na ito ay makatotohanan na. Dahil gagawin ko ang kabutihan sa bawat Pilipinong nangangailangan para sa inyo. Hindi ako nangangampanya. Wala pa namang kampanya ngayon. Sinasabi ko lang sa inyo, matagal ko nang ginagawa to. 21 years nakikinig na ang tenga ko sa inyo. 21 years. Ano ang pakay ko? Bakit ako nangangarap na, kumbaga, isang baitang pa sa buhay ko? Kasi dito, 400, 500, 600 lang natutulungan. Hindi pa nga kayo lahat natutulungan. Pero pag nandun ka na sa isang malaking level ng buhay mo, buong Pilipinas, matutulungan mo na. Tama. Ang mga gusto kong gawin, kung sakaling pagpapalain ako ng Panginoon Diyos, hindi ako makikipag-away dyan. Hindi ako makipagtitigasan ng patigasan ng pag-i-English. Hindi ka makakatulong kung English ka ng English sa kababayan mo. Di ba? Marami na. Kailangan maintindihan ng mga kababayan mo ang sinasabi mo at ang gusto mo. Una, ang gusto ko, pag-aaral ng mga batang walang pang matrikula. 94.7% mahirap ang mga kababayan natin. Ilang porsyento lang kami kinakain ng masarap? 94.7%. Ni-research ko yan. Akala nyo, hindi ako nag-aaral. Ano daw gagawin ko doon sa Senado? Hindi kailangan na magaling ang utak mo. Kailangan busilak ang puso mo sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hindi ako nagmamataas dito. Hindi. Ito lang yung time kasi dumarating ganito. Ilang taon na ho, dumanas ako ng ganyan. Taal. Lahat ng bagyo. Gumagawa ako ng paraan. Yung mga jeepney driver na walang pangkain. During the COVID, ginagawa ko ng paraan yan. Hindi ko pinapakita yan. Walang nakakaalam yan. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo. Alam bakit? Kasi, totoo ang nararamdaman ng puso ko sa pagtulong. Hindi pang magkakampanya lang. Hindi pang magbobotohan lang. 21 years, ilang presidente na dumaan. Ilang senador na. Ilang congressman na. Ilang mayor na. Pero ako ba, may hiningi kahit kanino? Wala. Nagbibigay ako. Yung jacket na yan, parang niyayakap ko kayo. Sabi nila, ano gagawin niya sa Senado? Mag-hepe puree? Magbibigay ng jacket? Hindi ba yung nagbibigay ng saya sa bawat Pilipino? Di ba? Yung jacket na yan, may laman yan. Pagbukas ko dito, kailangan, may mga gamot ang ating mga senior pagdating ng 6 years old, habang buhay na bibigyan niya. May mga laman yan. Yung isa naman, ano naman to? Kailangan, yung minimum wage, pantay-pantay na, buong Pilipinas, hindi lang ang Metro Manila ang mataas. Pantay-pantay na dapat. Di ba? Bakit kamo? Yung isang janitor na naglilinis dun sa pinakadulo ng ating bansa, ng Cubeta, at yung isang janitor sa Maynila, pareho lang ang pagod nun. Pareho lang ang ginagawa ng trabaho. Kaya dapat pantay-pantay na ang minimum wage sa mang sulok ng Pilipinas. Yan. At ang pinaka-importante po, yung gamot sa ating mga senior. Dapat siya monthly, meron kayong mga maintenance. Para humaba pa ang buhay nyo. Tingnan nyo, 60 years old, 45, nawawala, namamatay kagad. Walang pambili ng gamot. Hindi na maintain ng ano. Basta ako, hindi ko kayo nanakawan. Tandaan nyo yan, gagawa ko ng paraan ng kabutihan para sa inyo. Dahil sa puso ko, kayo ang mga pamilya ko. Oy, abangan nyo, babalik ng Wheel of Fortune at Pera o Kahon. First week ng November. Kaya yung mga nangangarap, yung kumakanta, may talent, nagkukwento ng kanilang mga buhay, ayan na po, abangan nyo po yan dahil 1 million cash. At pag may nag-sponsor ng house and lot, sasama na natin yan. Okay.